Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 2,000? Naku, salamat. Hulog ka ng langit. Hindi na ako mahihirapang magtinda rito. Maaari ko rin dalhin sa iyong langit, Gladys. Kung papayag ka. Ha? Ha? Hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Sadyang mahirap ang mapag-isa. May mga tao kasing sa halip na tumulong ay ipapahaba ka pa. Kaya kailangan ng katalinuhan upang kapahamakan ay maiwasan. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Gladys sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, salamat naman. Abot sa budget ko. Sige po, Aling Nelia. Kukunin ko na po itong paupahan ninyong ito. O, sige. Tatanggalin ko na yung nakasabit na karatula para wala na mag-inquire pa. Dalawa lang ba kayo ng baby mong titira dito? Opo. Uli lang lubos na ho kasi ako eh. Wala din po akong kapatid na maaari makasama. Maganda ka at maayos. Maging yung anak mo. Nasaan ba yung asawa mo? Nasa abroad ba? Nako, hindi po. Wala po akong asawa. Wala ka asawa? Single mom ka. Ganun na nga po. Abi, bakit? Niloko ka ba ng nobyo mo? Ay, pasensya ka na ha. Curious lang naman ako eh. Pero nasa iyo yun kung ayaw mong sagutin. Ayos lang po. Mas mainam na rin po yung sagutin ko para wala na po ako itinatago pa. Nang sa ganun, mas gumaan pa ang loob ko. Nelia, saan mo dadalhin yung inilagay mo sa plastic na kumot at unan? Kay Gladys, Mario. Para sa ganun, maisapin man lang niya. Wala ba siyang gamit? Wala eh. Ang anak lang niya may gamit na maaring tulugan. Bukas pa lang siya bibili ng banig. Bakit? Saan ba galing ang mag-inang yun? Ay, Oh, napabuntong hininga ka at bigla ka nalungkot. Ba't para sobrang apektado ka ng babaeng yun? kasi naawa ako sa kanya, Mario eh. Nakikita ko sa kanya ang aking sarili nung araw. Mario, papasok na ba kayo sa trabaho niyo? O pala, Tintoy. Oo. Oo. Sabay na tayo sa tricycle. Para makamenos tayo pareho ng bayad, no? Ay, sige. Sige. Ay, maiba ako. May nakatira na pala doon sa isa niyong paupahan. Oo. Mga 2 weeks na. Gladys raw yung pangalan eh. Mario, ganda. At balita ko, walang asawa eh. Single mom. Totoo ba yun? Oo. Wow, ayos. Uy, natuwa ka. Bakit? Naisip ko lang ko kasi may pagkakataon na ako manligaw, di ba? Tintoy, kung paglalaruan mo lang siya, huwag mo na ituloy. Oh, Maawa ka doon sa babae. kayo naman oo. Inatulan niyo agad ako eh. Nagpapaalala lang naman ako. Pero kung mamahalin mo ng tapat, di tuloy mo ang balak mo. Alam mo, tulong
Pang-unawa at pagmamahal ang kailangan ng mga tulad niya. Bakit ho? May madilim ba siyang nakaraan? Mabait at tapat si Gladys. Hindi mo pagkunwari. Katuwiran niya, mas maraming itinatago, mas mabigat sa puso. Kaya sinabi niya sa amin ang kanyang buhay. Ay, sabihin niyo naman sa akin. Para maintindihan ko rin siya. Wala ka pa palang trabaho, Gladys? Halos isang buwan ka na dito, ah. Oo nga, Hazel eh. Iniisip ko kasi kung ano maaari kong pasukan. May baby kasi akong alagain eh. Sabi mo dati kang katulong? Oho, Aling Nelia. Eh di kung gano'n, sanay ka magluto. Ay, opo. Sanay po ako sa lahat ng gawaing bahay. Aba, eh di magtinda ka sa harap nitong paupahan ko. Kikita ka na doon. Basta ba, masarap at maayos ka lang magluto. Okay na ho sa inyo, Aling Nelia? Oo naman. Mga lutong ulam o kaya kakanin ang itinda mo. Kikita ka doon. Pero mahirap pa rin ang trabaho niyan sa'yo. Dahil inaalagaan mo yung anak mo. Eh, lahat ng trabaho may kasamang hirap. Hmm. Hindi man hirap ng katawan, hirap naman ang isip at kalooban. Gladys, Ay, bahala ko mukhang wala ka pang benta sa tinda mo mga kakanin, ha? oo nga, Tintoy eh. Pero baka mamaya magkaroon din. Maaga pa naman. Eh, papakilawin ko na lahat yan. Ha? Birthday ng barkada ko eh. Iregalo ko sa kanya yan. Sandali ha. Eto, ayan. Ayan, bayad sa lahat ng yan. Naku, 2,000. Pwede na ba yan? Salamat ha. Hulog ka talaga ng langit. Hindi na ako mahihirapan pang magtinda rito. Ay, nabanggit mo yung langit. Oo. Pwede ko rin dalhin sa'yo yung langit, Gladys. Kung papayag ka. Teka, hindi kita maintindihan eh. Anong ibig mo sabihin? Ang mokong na Tintoy na yon. Gusto ko pala syutain. Nagulat nga ako nang sabihin niya yun sa akin eh. Nako, Gladys, huwag mo siyang patulan. Gutom din ang isang yon. Gusto ka lang nung tikman. Pag sawa na siya, iiwan ka rin nun tulad ng ginagawa niya sa iba. Wala naman sa isip ko ngayon ng mag-asawa. Kahit yung pagkipagnobyo, wala. Alam kong hindi yun ang solusyon sa kahirapan kong nararanasan. Ay, talagang ngayon. hindi. Ang solusyon, itong iaalo ko sa'yo. Ha? Hazel? Marunong ka bang gumamit ng computer? Hindi. Hindi ako nakatapos ng high school eh. Eh, no problem. Tuturuan kitang gumamit ng computer para makapag-show ka. Paano ako kikita dyan? Paano ako mag-show? Oh. Eh, hindi naman ako artista. Ikaw talaga, oo. May anak ka na nga eh, pero inosente ka pa rin. Ano ba yung isip mo na yan? Pasensya na ha. Hindi ko talaga maintindihan eh. Okay, sige ha. Didiretsuhin ko na. Maganda ka. Kaya alam ko bibenta ka dito. Giginawa kayo ng anak mo. Ang gagawin mo lang, magpapasexy at aakitin mo ang lahat ng foreigner na gusto ng aliw. Gamit ang katawan mo. At pagkatapos, kwarta na. Oh. Magkakakwarta ka lang hindi ka nila hinahawakan. Iyon ba ang trabaho mo? Oo. Kita mo naman, maginhawa ako. Meron ako sariling bahay, sasakyan, at may pera ako sa bangko. Ano? Payag ka? Ha? Pwede bang mag-isip muna ako? Ano? Gabi na kasi. Iniwan ko lang kay Aling Nelia ang baby ko.
magalit sa akin. Nakakahiya kayo. Ako pa mismo nakapanood sa malaswang ginagawa niyo nung araw. Anak, nagawa ko lamang yon para mabigyan ka ng kaginhawaan at magandang kinabukasan. Biktima na nga ako ng pagsasamantala sa inyo. Dinagdagan niyo pang dumi ng pagkatao ko. Patawarin mo ako, anak. Mas mabuting pinalaki niyo na lang ako sa hirap. Kaysa habang buhay na kutsain ng mga nakakita sa inyo. Kinamumuhian ko kayo. Anak, Kinamumuhian ko kayo. hindi. Huwag kang mamuhi sa akin, anak. Huwag! Huwag! Panaginip. Napanaginipan kong malaki na ang anak ko. At galit na galit siya sa akin. Ang anak ko, nagising siya. Malamang gutom na siya. Anak, oh, eto na ang tete mo. Salamat. Salamat, Diyos ko. Tinulungan niyo ako magpasya. Sa pamamagitan ng panaginip ko sa aking anak. Anak, pangako ko sa'yo, magsisikap ako para mabuhay tayo ng maayos. Pangako yan. Oy, Gladys, ang aga mo, ah. Pasensya na kung nakaistorbo ko, Hazel. No, it's okay. O ano, ready ka na ba? Payag ka na doon sa sinabi ko? Hindi. Ha? Ayaw ko, Ha? Hazel. Ano? Bakit? Malaking biyaya yung tinatanggihan mo, ha? Maaaring ang biyaya yan sa biglang tingin. Makagiginhawa sa amin. Pero, magwawasak naman pala sa buhay namin. Teka, ano ba yung gusto mo sabihin dyan? Ang aking anak, Oh, maaaring magalit siya sa akin paglaki niya. Kapag nalaman niyang masama akong naging trabaho, makakasuklaman pa ako. Kaya ang aking pasya, ano? ayoko. Ha? Hindi ko magagawa ang trabahong iniaalok mo. Tama lang yung ginawa mo. Hindi ka nagpabuyo kay Hazel. Maging sa pambobola ni Tintoy. Siguro naman po, Aling Nelia, Mang Mario, mauunawaan ako ni Gary kung hindi man siya mabigyan ng marangyang buhay. Natitiyak ko yun. Magpapasalamat pa siya sa'yo. Dahil kahit bunga siya ng pagsasamantala ng amo mong lalaki, binuhay mo pa rin siya. Hinahangaan kita, Gladys. Kayong dalawa, nitong aking asawa. Ho? Gladys, nangyari din kasi sa akin yan noon. Ang nangyari sa'yo. Ano po? At tinulungan ako ng pamilya ni na Mario upang sa ganon makabangon. Kaya naman ngayon, ibig kong gawin sa'yo ang pagtulong na ginawa sa akin. Ay, ito pong unang sweldo ko. Oh, bakit mo naman ibinibigay itong lahat sa akin, anak? Gusto ko kayong humawak niyan. Bigyan nyo na lang ako ng pamasahe ko. Pero may mga pangangailangan ka rin, Gary. Nay, kulang pa po yan. Para maipadama ko sa inyong labis kong pasasalamat.
Dahil kahit nabilad kayo sa kahingan nang ipagbuntis niyo ako, binuhay niyo pa rin ako. Ipinakita niyo pa rin sa akin ang mundo. Kari, anak ko.